Dumako tayo dito, naku simbahan, naku Villegas, naku mga DDS na mga Katoliko dyan, makinig. Ano po, ako po Katoliko ako, mga boss chief amo sir, ha? Oh. Sabi ni Soc Villegas, condemn refusal to explain confidential fund use. Napakadali ho, ano? Simpleng-simple, straight to the point. Oh. Kinukundin na niya. Tinagalog lang ni Mark. Kinukundin niya yung hindi pagsagot ng Vice Presidente about sa confidential fund. Kasi po mga kababayan, DDS na lang po ang ano na lang ang pumapayag na, wag nang ipaliwanag yan, ganito, ganyan. Kahit po kitang-kita, mga bossing, kahit po kitang-kita na, nahirap pong maliwanag ang Office of the Vice President at madami pong katiwalian na nakikita po, kagaya na lang ng mga resibo. Sila, okay lang yan. Hanap sila ng butas. Bakit ba ganito, ganyan, ganyan? Si Lacson sabi, yung alias pwede daw. Ginamit yung kay Lacson. Pinutol hanggang doon lang. Pero yung explanation ni Lacson, hindi na isinama. Kasi pag isinama, mga kababayan, ligwak pa din ang Vice Presidente. Makinig pare, mga DDS, ha? Soc Villegas condemn refusal to explain confidential fund use. This is stealing. Pag tinagalog, ito ay pagnanakaw. Aray ko po. Sabi dito, Lingayen, Dagupan, Archbishop Socrates Villegas on Monday, December 16, denounced the refusal of government official to explain the spending of confidential funds, likening into theft. Yung mga hindi daw po at ayaw at tumatanggi na ipaliwanag po yung kanilang confidential fund kung saan nagamit, mga bossing, naihahalin tulad daw po sa pagnanakaw. Paano yan, mga DDS? Di ba? Paano nyo ngayon kukontrahin yung kaparian? Tuloy pa natin, dito. The refusal to explain is not only regrettable, he said, his pastoral letter. It is condemnable because it is tantamount to claiming that one can freely use public funds according to one's will and pleasure. Pagka po yung wala ng mga pagpapaliwanag at lumusot po ang Vice Presidente nang hindi ipinapaliwanag ang confidential funds, sasabihin niya, tignan mo, lusot naman, di ba? Hinayaan na nila tayo kasi ayaw nating ipaliwanag next year, ganun ulit. Hindi na nila tayo mapipilit nun. Kung yung una lumusot etong pangalawa, pangatlo, bakit pa? Di ba? Ba't pa nila uusisain? Hindi naman nila tayo mapipilit. Ganun lang ho yun, mga kababayan. At ako naniniwala ako dito, hindi po tatapusin o puputulin ng Congress yung usapin dyan sa confidential funds ng ganun-ganun lang na hindi nag-explain ang Vice Presidente. Dapat nga mga DDS, kayo ang una na nagtatanong kay Vice Presidente. VP, explain mo na please. Para naman sa ganon, kapag kami ay nagbablog, alam naming i-explain ito. Hindi yung ang isasagot lang namin, yung mga vlogger nila. Hindi ang isasagot lang namin, panay, pinupolitika lang yan. Pati yung mga yung mga piso comment dyan. Di ba? VP, explain mo na. Para naman kapag nag-comment kami doon sa live ni Mark Ramos, alam namin ang isasagot. Hindi namin sasabihin, bangag ka Mark Ramos. Bayaran ka Mark Ramos. Hindi lang po puro ganun. Di ba? Dapat sila ang unang humihingi ng pagpapaliwanag niyan. Hindi ho. Nabulag sa pagiging idolo. Dito natin malalaman. Kung tatalikuran nila yung pinapaniwalaan nila na simbahan dahil po sa apelidong Duterte.
Tuloy natin, ano? He criticized requests for additional fund for reckless spending as obtuse. Ito po ang tinatalakay, ang sinasabi niya po dito, tingin ko yung 2 billion na budget na hinihingi po. Yun din ayaw ipaliwanag. No? Although, meron pong paliwanag doon sa papel na ibinigay ni VP Sara doon po sa mga congressman, mga kabayan. Kaya lang, mas masarap po sa mamamayang Pilipino, no? Na naipapaliwanag sa atin in public. BP, bakit po 2 billion yan? BP, bakit 100 million para po doon sa mga ano ninyo, advisors ninyo? 100 million, ano? 5% nung hinihinging budget sa advisor na ang punta. BP, bakit po doble, parang dumoble lang itong proyekto ninyo doon sa ginagawa ng mga DSWD? Hindi, mas pinili po ng Vice Presidente na maglagay na lang po ng earphone sa kanyang tenga at sinabi, wala na akong sasagutin sa inyong mga tanong, inilagay ko dyan sa papel na yan. Kung ano yung aking proposal, bahala kayo. Kung tanggapin nyo, bahala kayo kung ipasa nyo o hindi. Ayun ang ending. 700 plus million, mga kababayan, ang ipinagkaloob lang po na budget sa OBP. Pero sabi nila, madaming mawawala ng trabaho sa amin. Ganito, ganyan. Yung mga satellite namin, mawawala ng trabaho. Kala ko ba okay lang kahit walang budget ang OBP, makakapagtrabaho kayo? Bakit biglang nung 700 plus lang yung ibinigay, madami nang mawawalan ng trabaho? Mga bossing, mga DDS, ayan, pag-isipan nyo mabuti. Kung tama ba yung sinabi ni Father, na yung pagtanggi at hindi pagpapaliwanag o pag-iwas sa paliwanag, di ba, nandiyan si Rowel Molina, about sa confidential funds, maihahalin tulad yan sa pagnanakaw. Ako, agree ako doon. No? Sabi ni Rowel Molina, dapat kasi ipaliwanag na yung confidential fund na yan. Hindi yung pa-victim sila. Pinapalala lang nila ang sitwasyon. Correct. Kung ano-ano po ang sasabihin, no? Yung mga pagpapaliwanag, ayaw sabihin. Kung ano-ano po yung mga i-open na mga tetegihin yung Pangulo, asawa ng Pangulo, yung pinsan ng Pangulo. Pero yung pagpapaliwanag ayaw sabihin. Lalo lang pong dumadami o dumadagdag o nadadagdagan ang kanilang problema dito po sa estilo na ginagawa nila, mga boss. No? Yung style kasi nila, imbis na sagutin yon, hindi, punta tayo dito, bumato tayo ng ibang issue sa gobyerno. Ganon. Hanggang sa hindi na po nila makontrol yung kanilang sarili, yung kanilang galit, ayun, mga boss. Dumarating sa punto na, ano daw? Papatege ang Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Ayun ako.